Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Amir from Japan, Kabayat Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 6 to 12. Oy, there's a new horizon na sa iyo, Cancer, and also there's a recovery. Kumbaga na dito ka na, nakikita ko na you're in a situation of a freedom. Kumbaga nagkaroon ng mga enlightenment, recovery situation. There's a happiness na nagaganap or magaganap na sa buhay mo. Maraming salamat sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome ka sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataban ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyong makuha natin, all the detail is in description below para sa personal reading. Isa general reading, Kabayan Cancer, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Energy reading tayo. Okay. Meron tayong Libra, Capricorn, Sagittarius, Aries, and Virgo. Hindi mo pa rin maaalis na nandito ka sa sitwasyon mo na syempre nagkakaroon ka pa rin ng mga action from the past. Kumbaga nahahata ka pa rin ng mga nakaraang sitwasyon into your life, no? Sinasabi dito. Yung mga bagay pa rin na naiisip mo siguro. Yung mga pain situation, yung mga nangyari na hindi naging maganda in the past. Kumbaga nagkakaroon ng delay sa iba sa inyo. Kumbaga magkakaroon o may mga challenge pa rin ako na nakikita sa iyo. Iba sa inyo, are you committed ka pa rin sa nakaraan mo o naaaring hindi pa rin totally nag-heal yung mga bagay-bagay o sitwasyon na meron ka sa nakaraan, ano? Kaya nakikita ko sa iyo na nagkakaroon ng delay sa iyo to moving forward. Nagkakaroon ka ng limitasyon. Ibig sabihin, no? And then nakikita ko rin, mag-ingat kayo. Maaring masugatan kayo, mahiwa kayo, matusok kayo na matatalim na bagay or someone into your life. Hindi ko naman sinasabi na kayo ito, lahat, kasi iba-iba kayo ng energy. Pwede rin na magkaroon ka lang ng information or someone communicate na ganun yung mangyayari sa kanya, no? Or maybe this is you or any situation na there's a pain situation. Sana walang masugatan, mahiwa, matusok, yan. Warning lang naman, there's an accident situation. Ako nakikita sa inyo. Yan, may mga accident situation, may mga sitwasyon na doctor, hospital, surgery situation, may mga ganun sitwasyon. Sana wag ganun kalaki, no? There's a loss situation, ako nakikita. May mga stress, anxiety, or feeling emotions, ako na nakikita sa inyo. Pero may transformation naman na magaganap sa iyo, no? May transformation na magaganap sa iyo, kaya wag ka magpahatak sa nakaraan. May iba dito depressed. Ganyan, may mga depression. Pero, doon sa sitwasyon mo, there's an ending. No? There's an ending situation naman. Pero you still in the pain. Ako na nakikita sa iyo. It's time to heal. No? Sinasabi rin dito na may mga maririnig ka na mga salita or maririnig mo lang sa paligid mo or someone, no? Na makakasakit sa iyo. Ganyan. Maaaring mapag-uusapan ka, ganyan, pinag-uusapan ka. May mga bagay na inihiwalay mo yung sarili mo o ihihiwalay mo yung sarili mo. Or maybe someone, no? Sa iba sa inyo. Merong isang bagay, isang sitwasyon na related to documents, papers, maaaring may mga dapat kayong asikasuhin, maaaring ganun. May mga government or iba is official building, maaaring may mga dapat kayong bayaran na tax, bayaran na mga bagay-bagay, apartments, condo, o bahay, kung ano man yan. Nagkakaroon ng pag-isolation sa inyo, no? Hando ka pa rin sa iba sa inyo, is nag-isolate pa rin kayo sa sarili nyo. Basta tatandaan mo, you are the authority of your life, don't delay, maglagay ka na lang ng limitation and boundaries sa sarili mo, no? Para hindi na rin mangyari yung mga bagay na naganap in the past or you need to end yung sitwasyon mo na yun to heal in your life. Sana walang may sakit
No, there's a illness situation. Ako na nakita dito. There's a loneliness din kasi. Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Cancer. May mga situation daw na need to progress. Yung sila sabi, may mga situation na need to progress, you have a wish come true, or may mga, kasi dito, kailangan mo mag-action. There's a hope, may mga situation na you want hope, there's a dreams, din naman ako nakikita. May mga wini-wish ka to achieve. Dito may mga inspirations in life, pero sana wag kang ma-delay, no? Sana you need to commit dun sa bagay na yun para hindi siya ma-delay. Kasi may mga bagay na you want to structure no? May mga bagay na you want to reveal. Kaya you need to commit dun sa bagay na yun. Diba? And something in your life. Let go. Energy ni Cancer. Uy, ano ba yun? Bakit po? Ay, tama oh. Okay. Okay, thank you. Okay, dito sa situation mo, siguro na-handle yung reminiscing from the past situation. Maaaring may mga naalala ka sa mga nangyari in the past. Maaaring nagkaroon ng mga insecurity. May nagkaroon ng mga sitwasyon na hindi naging stable. Ganyan, maaaring sa pera mo, maaaring sa relationship, or maaaring sa mga nakapaligid sa'yo. No? Sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng frustration, isolation, nagkaroon ng mga pagpapabaya when it comes to your social life. Yan, nagkaroon ng mga pagpapabaya na ganyan. No? Either sa mga kaibigan, sa work mo, o kaya sa sarili, sa karelasyon, maaaring ganun sa iba sa inyo. Nakikita ko naman sa iyo ngayon na mahirap man yung mga pinagdaanan mo in the past is unti-unti ka makakaahon. Tulad ng sabi ko, diba, there's a new horizon happen into your life. Kasi in the past, there's a deep wound. May mga deep wound happen. Nagkaroon ng mga rock bottom. Nagkaroon ng mga pagbabackstabbing. Nagkaroon ng mga pagsisisi maybe sa iba. O kaya may mga karahasan o hindi naging magandang situation in the past. And this time, nakikita ko naman sa'yo, diba, there's a new horizon and a new beginning. And this time daw, magkakaroon na ng unti-unting prosperity o kasaganaan this time sa buhay mo. Yan na nakikita ko sa'yo dito. Yun. Magkakaroon na ng good life, good foundation, or parang handito ka na uli maitatayo mo uli yung sarili mo this time. Pero sa iba sa inyo, there's a delay. Pero sana wag ka mag-focus sa painful situation mo in life. No? Dito. May mga tao naman na susuporta sa iyo Dito, magkakaroon ka na ng stability this time. Umaga, you will enjoy the reward na marireceive mo this time sa nakita ko. Alam mo ba na may mga tao na pinagchichismisan ka dito? May mga tao na pinagchichismisan ka, may mga tao na cheating. There's a cheating situation. Anak, aray ko itay. Yun na nakikita ko dito. Sana hindi wala kang problema sa sa trabaho mo. Kasi parang may nakita ko may problema sa trabaho nila. Maybe this is the past sa iba. Nagkakaroon ng shortage with comes sa money idea o kaya nagkakaroon ng lack of money sa iba. Hindi ko alam kung may ipon ka, may trabaho ka, or may mga trouble o struggle about dun sa bagay na yon, no? Yun. May mga unexpected flow of emotion happen sa buhay mo. Maaring by the 3 days, 3 weeks, 3 months, pas man yan o nakaraan na sa iba. Tapas o darating pa lang sa iba, baliktad din. No? Yan. Sana, kung maganahan din yung mga disappointment, ganyan, mga deep hurt, mga emotional pain. If this is the past situation sa iba sa inyo, learn from the experience. Ano ang sinasabi dito? May mga sadness, sorrow, trauma also. There's a loss situation. Din ako nakikita dito, may iyak, conflict, malaki man o maliit. You feeling hopeless,
loneliness, may mga bagay na i-remove sa'yo, magkaroon ng mga depression, or maybe there's a separation situation happen, may mga bagay na nalilito ka, hindi naging masaya, magulo, ganyan, sa iba sa inyo. Sana walang mangyari. Sana tapos na yun. Yung mga conflict, malaki man o maliit yan. Yung mga bagay na nasabi, sana tapos na yun. Learn from the past, no? Sinasabi rin dito. Parating kay Cancer. Ba't ganun? Universe, anong mangyari na dito? Galileo. Okay. Parating sa'yo, may mga tao na disloyal sa'yo. I-reverse nyo yung reading natin, ha. Kumbaga, huwag ka mapanghihinaan ng loob. Kasi dito may mga time na mapanghihinaan ka ng loob, eh. Lakas na mo yung loob mo, ibig sabihin. Dito, ha. I-reverse mo siya. Dito sa nakikita ko, may mga situation na napipressure ka. May mga sitwasyon na nagkakaroon ng delay sa'yo. Kumbaga, sa iba rin is may mga unfinished business, nagkakaroon ng mental trap, nagkakaroon ng mga, parang you have a limitation in life. Ganun. Parang nahandun ka na sitwasyon mo na nililimitahan mo na yung sarili mo, nagkakaroon ng mga kalakaran, or hindi na yung sitwasyon may mga bawal na, may mga dapat ng paniwalaan, may mga ganun sitwasyon in life, no? Nagkakaroon ng panglilinglang, pangloloko, pandadaya. Hope hindi sa sarili mo to, ha. Ganyan. Sana hindi mo dayain din yung sarili mo, o may mga tao na hindi nagiging loyal o niloloko ka, dinilinglang ka dito. May mga tao na hindi sila very supportive sa'yo o hindi ka nila susuportahan. Or maybe this is you, no? There's a lack of achievement, may mga failure situation, there's a losing, or may mga tao, maybe there's an arrogant situation, ikaw or someone into your life. May mga lack of recognition kasi. Yun ang nakikita ko dito. Parang may mga bagay talaga na nagkakaroon sa'yo na no? Ano yun yung, when it comes to a mentality, sana huwag ka mag-focus doon, no? Yun na nakita ko, huwag ka mag-focus doon. Tandaan mo, you need to love yourself more this time. Start a new beginning in life. Magpakasaya ka. You need to let go. You need to finish the unfinished business, ang sinasabi rin dito, no? Yun na nakita ko. Or maaring naman may taong kakausap sa'yo na maaring isa siya sa makaka-stress sa'yo. Or may tao kang nakakasalamuha o nakakausap na pinepeke niya lang yung sarili niya sa'yo. Or maybe this is you, ha. Mag-ingat ka. You need to trust sa intuition mo. Listen to your inner voice. Focus to yourself. Dito, sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Mag-focus ka lang sa sarili mo. May ka ba? Sakit ka? Cancer? Parang may taong may sakit ako nakikita. Ano dapat iwasan ni Cancer? Okay. Thank you. Okay. Iwasan mo daw yung isang bagay, isang sitwasyon na, we have the 9 of Wands. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay na magpakulong ka sa nakaraan, no? Ang sinasabi dito. Makinig ka sa mga payo na nasa paligid mo. Have faith, syempre. Value yourself. This is time na put some effort ka to move on or mag-focus ka to a future. Sinasabi ito. Iwasan mo na magkaroon ka ng victim mentality, self-imprisonment, mas trap, mas stuck, or mga frustrations in life. Iwasan mo yun. Iwasan mo na hindi mo makontrol yung sarili mo. Siyempre, iwasan mo yung hindi makapag-let go. Ganyan, hindi ka makapag-move on. You need to living the past. This is a time na rin na kailangan mo kasi na maturity. It's more on maturity this time is needed. Don't be stagnant. Iwasan mo yung ma-stagnant ka. And then, iwasan mo na
yung mga chronic fatigue. Kaya kung pagod ka, magpahinga ka, mag-rest ka, iwasan mo yung mapanghinaan ng loob. Siyempre, iwasan mo yung alam mo yun, yung na hindi ka magpuput ng guard sa sarili mo. Yun. Siyempre, protektahan mo rin yung sarili mo, sinasabi dito. Iwasan mo yung bahala na effect, ha? Huwag yun. Iwasan mo yun. You need to think din kasi dito. Tandaan mo, the choices is always available is in yours. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, tandaan mo, ikaw pa rin na makakapili ng destination mo. Walang ibang pwedeng makapag-patrap sa'yo sa sitwasyon na yun. Iba dito nalalack of courage eh. May mga bagay na ayaw mo na magpursige o kaya napanghinaan ka lang ng loob, ayaw mo parang lack of pagtsatsaga, mga ganun sitwasyon. Iwasan mo yun, ha? Huwag ka doon sa sitwasyon mo. You need to move on din kasi. No? Kumbaga, this is a time na rin na kailangan mong i-separate yung sarili mo dun sa bagay na yun. Tandaan mo, you need to be strong, abandoning something, don't be hung. Ito yung mga bagay na kailangan mo na i-let go, i-move on, kailangan mo na mag-change or i-ending yung mga cycle na yun. And cleansing, ganyan, cleansing. This is a time to transform na rin kasi sa iba sa inyo, no? Kamusta po ang love ni Cancer this week? Lapis sa lahat ha, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, bakit ganun? Tumatalampon. Uy, there's something. So, iba sa inyo related to sa family or in a foundation, any foundation. Okay, when it comes sa love, nagkaroon ng nagkaroon ng mga dissatisfaction, nagkaroon ng mga, inaakala mo kasi na this is a perfect relationship sa iba sa inyo sa nakita ko dito, no? Yung dreams mo nag-shattered kasi bigla, sa nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo nagkaroon na ng pag-let go, nagkaroon na ng separation. Sa iba sa inyo is naging hindi totoo yung isa sa inyo dito, na nagkaroon ng unfairness, maaring nagkaroon ng mga pagsisinungaling, may tao na naging silosa sa nakikita ko dito sa sitwasyon mo. Dito yung sitwasyon na nagkaroon ng manipulative situation, there's a liar, unfaithful, nagkaroon ng isa sa inyo naging moody, no? Naging hot temper ang isa sa inyo sa nakita ko. Isa kasi is not totally cooperative sa iyo sa nakikita ko dito, no? Hindi naging cooperative, maybe this is you or siya ang nakikita ko dito. Nagkaroon talaga ng lack of community, lack of peace, there's a sadness situation, kaya nagkaroon ng pagle-letting go sa nakikita ko dito. Pero ang hindi ko lang maintindihan dito is nandun pa rin yung manifestation ng isa sa inyo na gusto pa rin niya ng recovery when it comes in this relationship. Hinihiling pa rin ng isa sa inyo na magkaroon kayo ng recovery, no? Dito. Kasi this is still holding siya in this relationship. Bakit ganun? Yun ang nakikita ko dito. Isa sa inyo nagkaroon ng insecurity o naging selfish. Yun ang nakikita ko. When it comes sa mga single, sa nakikita ko dito, sa single, you need to be patient kasi may parating na bagong tao sa iyo. No? Kailangan mo lang daw na maghintay. Pero mag-ingat ka pa rin, mag-trust ka sa intuition mo. Pag kang pabigla-bigla, sinasabi dito, you need to be patient kasi pag pagbigla-bigla ka, pwede ka mapasok muli sa same energy ng karelasyon mo. Baka mapasok ka in an option. If you are in a relationship, you need to be aware din sa nakikita ko dito when it comes sa relationship na to. Kasi, yun nga, nagkakaroon nga ng pagsiselos, hindi nagkakaroon ng pagkakasundo, nagkakaroon siguro ng conflict sa iba sa inyo. Isa sa inyo hindi na rin kasi masaya. Andito na siya sa sitwasyon niya na nagkakaroon siya ng awakening, no? Nagkakaroon siya ng awakening na maaring gusto muna niyang mag-heal o gusto niya muna mag-focus sa sarili niya dito. Nandito siya sa sitwasyon. Gusto niya kasi muna ng
calmness. Gusto mo muna ng kapayapaan this time. Yung na nakikita ko dito. Yun. Sana hindi ko yan. Medyo weak kasi yung relationship na to eh. Weak siya. Hindi ko alam po ikaw or siya. Hindi na siya masaya, sabi niya. Hindi daw siya nagiging masaya sa relasyon. Cancer. Ay, naluga. Tama, lumabas na naman siya, oh. Kalagay. Okay. Universe, ano to? May taong nag-iisip. Okay, nagkaroon. My God. Sinabi ko na kanina, lumabas na naman. May taong nagiging emotional. Sa nakikita ko dito, parang andito siya sa sitwasyon na gusto niya pa uli ng one more chance dito sa'yo, no? Maaari magkakaroon ng reconciliation or magkakaroon ng pag-uusap. Kung nagkaroon ng mga sadness, conflict situation, no, na nakikita ko dito, maaring iba sa inyo a part of the family o kaya naman iba sa inyo is karelasyon mo ito. Maaari magkakaroon ng pag-uusap o reconciliation sa iba. Someone want ng finding, gusto na ng peace ng isa sa inyo. Sa nakikita ko dito, may gusto nang mag-move on, pero hindi ko maintindihan bakit pilit pa rin niyang pinag-iisipan kasi ng tao na to kung i-withdraw niya yung situation or hindi eh. Maybe this is you or someone na yun na nakikita ko dito. Pero may taong hindi na masaya eh. May lungkot ako na nakikita dito pero gusto na niyang mag-move on pero andun pa rin yung mga sakit na nararamdaman nito. Siguro still recovering pa to sa mga difficult sitwasyon na nangyari sa kanya, no? Pero nakita ko naman na nagiging strong siya, pero talagang bumabalik lang siguro yung emotions na to, no? Pero there's a new beginning happen in life. Siyempre, sinasabi rin dito na love yourself, tsaka may darating na good news sa iyo. Cancer. Within the 1 day, 1 week, 1 month, sa iba sa inyo, siguro there's a good news happen. May mga fulfillment, happiness, achievement sa iba sa inyo, or mas more ka na mag-focus to start a new beginning in life, or mas more mong mamahalin this time yung sarili mo to a new you sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, you finding peace na this time, ano, sa nakikita ko dito. Kumbaga, mas nagpo-focus na kayo to heal your situation. May mga new project, may mga new gagawin, may mga bagong pakikipagsapalaran na magaganap sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, you're taking a risk na this time. Kumbaga, there's a new horizon tulad ng sabi ko dito, sa inyo dito, no? Pero may mga bagay pa rin na nahatak ka ng nakaraan, no? May mga pagkikita ng mga kaibigan, maaring 3 kayo o 4 kayo, 2 to 3 to 4. Pang-4 ka, pang-3 ka, ganyan. May mga pagkikita, may mga creativity kayong gagawin, maaring sa iba. Maaring sa iba is collaboration ito, maaring sa iba there's a joy, maaring iba is may mga pupuntahan kayong gathering or someone want nang mag-chill-chill kayo, maaring ganon sa iba sa inyo. May mga birthday sa iba, ganyan. Ako nakikita sa iyo. Keep fighting lang daw, Cancer. You know? Keep fighting, keep moving. And may mga tao or may tao na kung nagkaroon ng mga hindi naging maganda in the past, conflict man yan, competition, this time daw is magkakaroon na ng pagbabati-bati. No? Magkakaroon ng peace situation into your life. Yung mga sakit na mag-heal. Nasabi rin dito. Anak, baba, ay basa ka, anak ka, baba.
Ano ba yung onay-chan? Kumbaga, yung mag-e-end na yung mga conflict, ganyan. May mga bagay na maiintindihan na nila, maiintindihan mo na, mga ganun. Wow. Okay, the sun. Okay, maraming darating sa iyo na opportunity. Cancer, congrats, no? Grab mo to. No, maraming darating na opportunity sa iyo, maraming kang didesisyonan this time. And then magkakaroon na ng mga recovery sa iyo. At syempre, sa iba sa inyo is magiging maganda yung flow ng pera sa inyo. Magkakaroon na ng mga recovery, material success, increase sa iba. Sa iba is a freedom. Ganyan, may mga hirap na makakalaya ka na doon. There's a enjoy situation sa iba. There's an enlightenment din sa iba. Sa iba sa inyo siguro may mga business or mga project, mga activity kayo na gagawin. Sa iba sa inyo siguro meron kayong collab. There's a collaboration, maaring ganun. Na related ang money. And also, iba sa inyo, maaring may mga business na kayo, malaki man o maliit yan, or someone want to collab, no, sa iyo. There's a new beginning happen sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, magkakaroon ng malaking pagbabago sa iba sa inyo. Sana wag ka pa rin magpa-frustrate, no? Or this is the time to start a new beginning in life, be creative, take it action, and then making things happen. Sinasabi dito, gawin mo yung lahat, finish the unfinished din kasi pahalagahan mo this time yung mga new opportunities, new idea na darating sa buhay mo. Renewal is needed, and then may abundance naman na parating dito, pero wag ka lang magpapahatak. Pero maraming opportunity na darating sa iyo this time. Congrats. May mga tao or may tao na susuporta sa iyo. Mga didesisyonan ka raw this time. Nakikita ko naman sa iyo ngayon this time is magiging magnetic this time kasi andito na si Sun. Magiging magnetic ka this time. Yung iba sa inyo maaaring pag-uusapan din kayo. Maaaring sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, ganyan. May mga pag-uusap. Iba dito, andun yung parang yung nagde-daydreaming kayo, may mga wishful thinking, may mga pinafantasizing kayo, ganyan. Ano nito kasunod, universe? Okay, tapos na to? Ano pong sunod? Okay. Hindi man siya ganun ka-stable, ang sinasabi dito, no? Hindi man siya ganun ka-totally stable in life. Pero, ang nakikita ko dito is, this is the time na don't focus to the past. Sinasabi ito, whatever holding you back sa nakaraan, this is a time na let it go, release all the baggage, moving forward, accept all the lesson to the nasabi ko dito. Don't wait. No, alam ko, don't be stuck. Alam ko na maraming tumatakbo sa isipan mo ng mga katanungan in life. Iba sa inyo, yung mga baggage o yung mga bigat na nararamdaman nyo, it's time to release na yung mga bagay na yun. Hindi mo man siya makamit agad lahat, pero huwag kang malito sa mga tatahakin mo this time. Huwag kang malito sa path mo this time. Huwag kang masyadong too emotional, overthinking, iwasan mo yun, no? Kasi iba sa inyo, naguguluhan kayo, nagkakaroon ng emotional situation, sa iba sa inyo, may mga daydream kayo, may mga ini-illusion kayo, ganun. Ang nakikita ko dito, hindi ko nakikita yung stability kasi hindi siya stable, pero you need to moving forward, no? Sa nakita, this is a time na mas maging more on wiser and stronger ka na this time. Nagkaroon ng mga rejection, dissatisfaction, may mga bagay na on and off yung action mo, sinasabi dito. Nalo-loss of thought yung iba, may mga bagay na maaari naghihintay ka ng sign, no? May mga wino-worried ka rin kasi sa nakikita ko dito. Huwag ka may mga stress, anxiety, depression, maybe you have a migraine o may mga nightmare sa iba sa inyo. Sadness, parang despair situation. May insomnia ba kayo? Iba sa inyo may insomnia. O kaya pagising-gising kayo sa gabi, no? Tandaan mo, magtulog ka, magpang may time, no?
chase your dream, use your mind and intellect. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. I-force mo yung mga idea mo this time. Kailangan mo harapin yung takot mo, yung mga painful choices. Kailangan ding harapin yun. And then, nandito ka sa sitwasyon mo, yung iba sa inyo na torn between two or nabibiingkot ka in a middle situation. May mga bagay na tinitimbang mo, parang nahandun ka sa sitwasyon mo, no? Face the difficult decisions in life, ang sinasabi dito, no? Wag, this time, wag kang pabigla-bigla ng mga bagay. You need to plan. Kailangan mo ngayon ng mga bagong plano, start a new beginning. This is time na rin na maaari magkakaroon sa iba sa inyo ng resetting or will back to the basic or need to back to the basic. Start a new beginning. Basta leap of faith lang din. Don't be jungling dito. This is time na rin na kailangan mo rin na mag-take advantage, no? Isipin mo nang maigi in advantage bago ka mag-action, mag-move, or mag-decision in life. Ang sinasabi to. Keep moving to reach your goals, sinasabi dito. And focus to yourself to move on. Magkakaroon, siguro within the 4 days, 4 months, or 6 months siya, there's an achievement situation happening to your life. Yeah, may mga getting together, reunion, close relationship, celebration, coming home. You will enjoy the fruit of your labor and success sa mga darating na yon, no? Pero may mga bagay ka lang na dapat i-let go. You need to be strong this time. Arigatou naman si God.